ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Tayo po'y magkaisang manalangin. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our great God and Savior Jesus Christ, hallelujah to the preaching and teaching of our beloved and honorable pastor evangelist, Willie Almeida. Praise God, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, and most of all, giving in our midst for messaging. Praise God, hallelujah, for the singing of the choir. Praise God, sweet Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation, anoint thy humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Praise God, touch the heart of beloved brethren, visitors, open their heart and understanding to the truth. Praise God, bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint the word, O Lord, and by the power of darkness, demons of unbelief, cast out in the mighty name of Jesus. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Good afternoon po sa ating mong minamahal na mga kapatid. Praise God. Tayo po mga minamahal ay narito upang pag-usapan natin ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal. Atin po binabati ang ating anak ng ating beloved adult choir, mga minamahal, beloved Brother Primo and Priest and Bernard. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po napakapalad natin mga minamahal dahil nandito po tayo upang pag-usapan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at salamat sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pong pamagatan mga minamahal. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan, the great necessity of man, ang dakilang pangangailangan ng tao. Amen? Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil ang pagkakaalam natin, mga minamahal, sa ating pong buhay, hallelujah, ay sapat na yung masasabi natin ang ating pangangailangan, hallelujah, ay sa mga material na bagay. Kung kayo ang tatanungin mga minamahal na kung ano ang ating dakilang pangangailangan, ito ay pera, praise God, mga kasuotan, kayamanan, katungkulan, mga garang kotse, karunungan, edukasyon, malulusog na pangangatawan, mga minamahal. Ngunit mas alam ng ang dakilang pangangailangan ng tao dahil siya ay may likha sa atin at siya lamang ang kapangyarihan tumutugon kung ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. At tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tayo po ay nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam natin na wala sa bokabularyo natin ang paglilingkod sa Diyos nung tayo po ay wala pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ngunit ngayon po nakita natin kung gaano kahalaga ang meron kang Diyos na natatawagan. Makapag-amen po ba tayo mga minamahal? So napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa guni-guni, mga minamahal, hindi natin may isip na naririto na tayo ngayon, hallelujah, sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin po mga minamahal ang unang talata. Praise God. Acts 10:43, 2:9, 11, 32, 37, and 38. Amen. Acts chapter 10, verses 43, then Acts 2, 9 to 11, and 37, 38. Acts 10:43. To him give all the prophets witness that though his name whosoever believeth in him shall receive remission of sin. Tagalog po, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Acts chapter 2, verse 9, 11, 37, 38. Verse 9, but he
Kittians and Medes and Elamites, and the dwellers of Mesopotamia, and in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers from Jews and proselytes. Verse 11, Greeks and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful work of God. Tagalog po, sa Phrygia, Pamphylia, and Egypto sa mga sakop ng Libya, karatig ng Cyrene, at ng mga makikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at yun din ang mga naging Hudyo, mga Christians at mga Arabi, at nangaririnig natin nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nagtaka at nangalito na sinasabi sa isa't isa anong kahulugan nito. And in verse 37 and 38, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of apostles, Men and brethren, what shall we do? Verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, even every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sa Tagalog po, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sa verse 38 po, at sinasabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad na inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan muli natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ang ating pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos. Nung sa kapanahunan po, hallelujah, nila Moises, pero masasabi natin na yung ark, mga minamahal, na covenant ark na nandun lahat po mga minamahal yung kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, iilan lamang ang nandun yung baston, mga minamahal. Yung ginamit ni Moises, mga minamahal, hallelujah, at yung bato na 10 Commandments. Pero nakita po natin, grabe ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa panahon po ngayon, sa panahon ng ating mahal na Panginoon, ang pinag-uusapan po natin dito mga minamahal, lahat ng kamanghamanghang ginawa ng Diyos, ito ay ang salita ng Diyos. Amen. So ibig sabihin po mga minamahal, pag ikaw ay nagkaroon ng pagsampalataya sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, wala pong malulugi dahil ang tinatanggap natin dito mga minamahal ay salita ng Diyos, hindi po religion. Religion cannot save us mga minamahal. We have 4,000 religion sa buong mundo. Lahat yan walang magsasabi na sila ay wala sa katotohanan. Lahat yan mga minamahal, sasabihin yan, nasa katotohanan kami at papunta sa langit. Pero ang pinag-uusapan dito mga minamahal, ano ba ang palatandaan na ikaw ay nasa buong katotohanan? Kaya nga po mga minamahal, tayo ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil nung tayo po ay baguhan pa sa ating mahal na Panginoon, katulad po ng ating mga bisita, ating beloved Primo, Priest, at saka Bernard, praise God. Parang, ano ba itong pinuntahan kong to? O, yun na mahal. Ganun ang unang, ang iyong mararamdaman. Dahil hindi tayo sanay sa ganito. Mahabang damit, walang makeup, may minamahal. At talagang may kabanalan, mahaba ang buhok. Ano ba ito napuntahan ko? Palibasa, mga minamahal. Sanay tayo dati sa disco Nung tayo ay wala pa sa ating mahal na Panginoon, sanay tayo sa inuman sa labas. Sanay tayong magsasabi natin na makikihalubilo sa iba't ibang mga tao, mga minamahal. Ano po ang mga bisyo bago ka makakilala sa Diyos? Praise God. Pag-inom ng alak,
pambababae, pagsisinungaling, drugs, lahat yan, akala mo okay lang, mabuti lang yan para sa'yo. Pero hindi mo alam na darating ang panahon, kung hindi ka magkakasakit, babayaran mo lahat ng iyong kasalanan. At pag dumating yung panahon na yan, mga minamahal, doon ka tatawag sa Diyos. Ngunit ang tanong, papansinin ka ba ng Diyos? Ngayon mo ba ako kailangan kung kailan ka nagkaroon ng karamdaman? Samantalang dati ang lakas-lakas mo, ni alaala man, ni pangalan ko man ay hindi mo mabanggit. At ngayon kung kailan dumating na lahat ng mga bagay na ito, hallelujah, nakaparusahan, ay tsaka mo lang ako maalala. Anong sabi ng Diyos? I didn't know you. You're doing your iniquity. Gumagawa ka ng mga katampalasanan. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga. Lahat po tayo rito, napakahalaga na tayo po ay sumunod sa salita ng Diyos. So ang ibig sabihin mga minamahal, ang pinag-uusapan natin dito ay Word of God. Nung tayo po ay nasa religion, wala tayong pinag-uusapan ng Word of God. Mga minamahal, medyo konti lang, pero nababanggit lang, dinadaanan lang, pero akala natin sapat na yun. Kaya nga po mga minamahal, katatapos lang ng mahal na araw. Pagdating ng mahal na araw, makita niyo mga minamahal, sa sobrang makadiyos ng mga Pilipino, talagang makadiyos ang mga Pilipino, mga minamahal. Kaya lang hindi lang alam kung paano maglilingkod sa Diyos. Amen? So anong ginawa? Sa sobrang umibig sa Diyos, anong ginawa? Itinato sa katawan yung Diyos na sinasabi. Praise God. Nagpapako sa cross. Wala nang pwedeng gumaya sa Panginoong Hesukristo. Isang beses lang yun naganap. Pero hindi mo masisisi ang tao, mga minamahal. Dahil hindi nila alam kung ano ang tamang paglilingkod sa Diyos. Praise God. Kaya mapalad tayo mga minamahal, hindi tayo dumaan sa bagay na yon. Na bago tayo makakilala sa ating mahal na Panginoon, ay tayo ay nagkaroon ng cancer, nagkaroon ng leukemia, bulag, pilay, pipi. Mapalad tayo mga minamahal. Kaya kung sa mga panahon ngayon ay wala ka pang ganong klaseng sitwasyon, agapan mo, unahan mo ang gagawin ng kaaway sa iyo ng demonyo. Tiyak yun, dadaan tayo sa ganon pag hindi ka naglingkod sa Diyos. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga ng maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit kanyo mga minamahal? Magkakaroon ka ng kapayapaan, i-guide niya yung direksyon ng buhay mo, iingatan ka kahit saan ka naroon. Nandiyan na yung kapahamakan, nandiyan na yung disgrasya, magugulat ka, ililigtas ka ng Panginoon. Yan ang merong buhay na Diyos. Sino ang hindi maglilingkod sa Diyos, mga minamahal? At merong sasagot sa mga panalangin mo. So kung ikaw ay tatanggi sa paglilingkod sa Diyos, ikaw na po ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Dahil ang katapos-tapusan ng buhay natin, pag tayo po mga minamahal ay nawala na rito sa mundong ito, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, impyerno at langit. Ngayon, pag dumating na yung sitwasyon, mga minamahal na judgment, lahat ng mga patay ay babangon at tuhusgahan na sila ng Diyos. Tatanungin tayo, mga minamahal, nakarinig ka ba ng salita ng Diyos? Naglingkod ka ba sa Diyos? Anong isasagot? So, ibig sabihin, mga minamahal, wala kang maisasagot. Kaya nga po, walang sorry. Walang second chance. Praise God. At kung ituro man natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, makikita mo naman ang kasagutan. Makikita mo naman ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, minsan meron tayong mga baguhan sa Pilipinas. Anong sabi natin? Alam niyo mga minamahal, pagdating sa bautismo, this is very sacred, sagrado ito. Dahil ang katanungan ng mga ibang tao, ay hindi, nung maliit ako nabinyagan na ako, nabautismuhan na ako . Pero ang hindi nila alam, sa Biblia, ang binabautismuhan yung marunong ng magsisi. Pag bata ka pa, hindi ka pa pwedeng bautismuhan dahil hindi mo pa alam ang tama at mali. So, bago ka bautismuhan, kailangan alam mo na ang tama at mali. Marunong ka na magsinungaling. Dahil nandiyan ang kapatawaran sa pagsisisi. Praise God. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga.
ang pagsisisi. Akala natin ang pagsisi, pag pumasok tayo sa isang mga relihiyon, mga minamahal, nanalangin tayo, nagsisi, tapos na. Paglabas, balik ulit sa kasalanan. Hindi po ganun ang pagsisisi. Ang tinuturo ng Biblia pagdating sa pagsisisi, pag ikaw ay nagkamali, tatalikuran mo na yun, mga minamahal, hindi mo na muling gagawin. Yun ang tamang pagsisisi. Ngunit hindi mo masisisi ang tao. Bakit paulit-ulit? Pabalik-balik. Maka-Diyos naman. Nananalangin naman ako. Pero bakit patuloy ako nagkakasala? Kung alin yung mali, yun ang ginagawa ko. Kung alin yung tama, hindi ko magawa. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Bakit? Kasi po, mga minamahal, hindi pa natin lubos na tinatanggap ang mahal na Panginoon. Paano mo lubos na tatanggapin ang ating mahal na Panginoon? Kailangan mo ng Espiritu ng Diyos. Paano ako magkakaroon ng Espiritu ng Diyos? Magpabautismo ka. Praise God. Ang bautismo po ay napakahalaga. Ito po ay paghuhugas ng kasalanan. Praise God. Kaya pag ikaw ay nabautismo, nilubog ka sa tubig, yun ang tinatawag na you must be born again. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hindi po ito relihiyon. Praise God. Hallelujah. Talagang ito po ay utos ng mahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, na tayo po ay talagang masabi natin na papakinggan natin lagi ang salita ng Diyos. Alamin natin mabuti, sapat na ba ito na ang Diyos naman nasa langit, kahit siya naman ako magpunta, nandiyan ang Panginoon. Ang Diyos naman mabait, naintindihan naman ako ng Diyos. Yun ang katuwiran ng tao. Ang Diyos naman ay pag-ibig. Pag nagkamali ako, maraming excuses. Sa'yo yun. Pero ang tanong, paano mo malalamang napatawad ka ng Diyos? Kaya napakahalaga, mga minamahal, ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, sa pamagitan ng pagpapabautismo, dito mapapatawad lahat ng iyong mga pagkakasala. Ang born again ay hindi po relihiyon. Ang born again po ay tinatawag na ipanganak muli. Bakit tinawag na ipanganak muli? Praise God. Meron tayong tinatawag na inheritance sin. Itong inheritance sin na to, minana po natin kay Eva at kay Adan. Maminamahal. Kaya ang ating mahal na Panginoon, nakita niya ang ginawa ng mahal na Panginoon na tao. Mahina. Nagkakasala. Kaya nagkatawang tao ang Diyos. Itinuro sa tao kung paano maglingkod sa Diyos. Who is the example? Ang mahal na Panginoong Jesus ang example. Kaya nga nung babautismuhan na ni Juan Bautista ang ating mahal na Panginoon, medyo umiwas si Juan Bautista. Sabi ng mahal na Panginoon, bautismuhan mo ako, Juan. Anong sabi ni Juan? Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ako nga ang dapat na tumunod sa iyo. Parang nahiya si Juan Bautista. Ngunit anong sabi ng mahal na Panginoon? Kailangan ito ay maganap dahil ito ay nasusulat. Amen? So walang exemption. Hindi pinag-uusapan ng religion. Ang pinag-uusapan dito, yung kung paano ka susunod sa salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo pwedeng mga tuwiran sa harapan ng mahal na Panginoon. But it is your choice. Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, bago siya bumalik, lahat daw ng tao sa mundong ito kailangan makarinig ng salita ng Diyos. At pag nakarinig na ang tao sa buong mundo ng salita ng Diyos, saka po siya babalik dito. Ngayon, ang tanong, nakahanda ka ba sa pagbabalik ng Diyos? Yun ang pinakamalaking tanong. Kung hindi ka sumunod, wala namang mawawala, mga minamahal. Ang mawawala sa iyo, mga kasalanan mo. Pero kung susunod ka, magmamana ka ng buhay na walang gan. Kaya nga sabi ng iba, pag hindi ako sumunod, okay lang naman. Malakas naman ako, pero hindi nila alam, mga minamahal. Lahat ng tao, isa lang ang patutunguhan. O dalawa, langit at impyerno. Kaya nga po ipinangangaral ang salita ng Diyos. Bakit ba tayo narito? Iba-iba ang kalagayan natin, mga minamahal. Ngunit tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon. Katulad ng iyong aban lingkod,
mga minamahal. Ng drug addict, pusher, gun runner, labas-pasok sa kulungan, mga minamahal. Tapos ngayon, nagbabasa na ako ng Biblia. Sino ako, mga minamahal, para tanggapin ang salita ng Diyos? Dati natatawa lang kami sa ganito. Ano ba yung nanginginig? Ano ba yung naiiyak? Para inosente kami. Pero nung dumating yung ako po ay nabautismuhan, nagpatuloy ako sa ating mahal na Panginoon. Yung paninigarilyo ko na isang kaha mahigit sa isang araw, nagulat ako. Nung ako'y nabautismuhan, nung nagsigarilyo ko, ayaw nang tanggapin. Parang nawalan ako ng lasa, mga minamahal. Pati sa pag-inom po ng alak, mawawala lahat yan. Magulat ka, hindi kahit na hindi mo natanggalin, kusang mawawala. Iba yung tinanggal mo sa nawala. Amen? So malaking diferensya. At magugulat ka, mga minamahal, parang totoo na ata ito. Parang ganun ang pakiramdam ko, totoo na ata ito. Kaya nga po mga minamahal, nagpatuloy kami mga minamahal. Hindi lang yan ang nakita ko, mga minamahal, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Praise God. Sa turo at aral ng aming beloved parents in the Lord, Evangelist Wildy Estrada Almeda at ang aming assistant pastor Lina C. Almeda, nakita po namin isang tunay na ehemplo sila. Itinuro sa amin kung paano ang tamang paglilingkod sa Diyos. Hindi namin sila kaano-ano, hindi namin sila kamag-anak, pero sinuong ang buhay para ipatunay kung gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Istigo tayong lahat. Pumunta sa Mindanao, sa Abu Sayyaf. Kahit na alam na may kamatayan na silang harapin. Ngunit ginawa nila para saan? Para ipatunay sa atin mga minamahal na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ikaw, hindi kita kaano-ano. Hindi nga kita kamag-anak. Ba't ako magpapakamatay doon para paniwalain lang kita? Yun po yung ordinaryong katanungan ng tao. Ngayon ang tanong mga minamahal, nang dahil sa kanilang panalangin, nandito tayong lahat. Magulong buhay, inayos ng mahal na Panginoon. Dinidinig ang iyong panalangin. Nandiyan yung malapit ka ng maaksidente. Pagpikit mo, nanalangin ka, sumigaw ka lang, hallelujah, praise the Lord. Magugulat ka mga minamahal, iniiwas na ng mahal na Panginoon yung mga aksidente yung darating sa'yo. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Yan ang katotohanan. Sa taon ng binilang na natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, marami na tayong nakita, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, napakapalad po natin, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, nung ako po'y babautismuhan na, sinabihan ako, Kuya, magpabautismo ka para pagpalain ka ng Diyos. Palibhas, sabi ng mother ko sa akin, nasa Maynila po kami dati, lumipat na kami sa Novaliches. Dahil parang sinumpa ako na yung Maynila dahil lagi po akong namumroblema yan. Lagi akong nauhuli, mga minamahal. Kaya lumipat kami na Novaliches. Meron palang chapel doon, church natin, nandun sa Novaliches. Save na pala yung mother ko. Dumadalo na rito. Sabi ng mother ko, parang nakita niyo, parang wala akong gana. Dumadalo lang ako dyan dahil nanay ko siya. Parang nakikisama lang ako dahil nanay ko siya. O sige na nga, ma. Para wag lang sumama ang loob ng mother ko. Pero ano sabi ng mother ko? Pag hindi kayo nagpabautismo, lumayas kayo rito sa bahay. Ganun sabi mo naman. Sabi ko, ayan, nandiyan yung kapatid ko. Sabi ko kay Mother Bong, Bong, halika na, magpabautismo na tayo. Wala naman yan, tubig lang yan. Ganun-ganun lang yan. Oh, sige na. Ano po kami? Sumunod kami, hindi namin alam, may kapangyarihan pala yung bautismo. Grabe pala. Very powerful pala yan. Hindi talaga ako makumbinsi ka ba naman dito, mga minamahal? Ang buhay mo dati, disco, babae, alak, lahat. Mga minamahal. Nasama nga pa rin na bumabiyahe na ako dati. Bumabiyahe ako sa Singapore, Malaysia, mga minamahal. Sindikato. Pag sindikato ka, marami kang pera. Lahat yan. Nandyan lahat. So makapagmalaki ba ako sa Diyos? Nung sinubukan namin, mga minamahal, nakita namin, mga minamahal, unti-unting binago ang buhay namin ng ating mga Panginoon. So hindi pala kalugihan ng magpabautismo. Ito palang bautismo na ito, mga minamahal, ito ay paghuhugas ng kasalanan. At yung ibig sabihin ito, ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos. Sinunod mo ang kanyang mga utos. Hallelujah. Kaya mga minamahal,
Pag ikaw ay tumanggap sa utos ng mahal na Panginoon, ikaw na ang pinakadakila sa lahat. Ikaw na ang pinakamayaman sa lahat. Hipi mo, hari ng mga hari, paglilingkuran mo. Praise God. Purin po ang ating mahal na Panginoon. Lucas 24:47. Kaya hindi po. From the book of Luke, chapter 24, verse 47. And that repentance and remission of sins shall not be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. At ipangaral sa kanyang pangalan ang magpagsisisi at ipagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Amen. Praise God. Ano ang naririnig natin ngayon? Salita ng Diyos. Anong ginagawa natin sa salita ng Diyos? Ipinangangaral. Makapag-amen po ba tayo mga inuman? We're teaching the Word of God. Amen? Ngayon, anong purpose? Para raw sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? So ang salita pala ng Diyos, pag napakinggan mo, ang purpose pala nito, mga minamahal, para alisin ka ng mahal na Panginoon magmula sa kasalanan hanggang sa pagbabagong buhay. Yung pala ang purpose. Kaya, hindi rules mga minamahal na katulad ng masasabi natin na okay lang kahit hindi ako sumunod. Ano lang naman yan, bahala na ako. Hindi pwedeng ganun. Salita ng Diyos ito, mga minamahal. Pag tinanggihan mo ang salita ng Diyos, ito na po ang pinaka-masamang pagkakataon sa buhay mo. Dahil hindi naman ito batas, kundi batas ng Constitution o sa anumang mga bansa. Ito ay batas ng Diyos. Ang tinatanggap mo dito, hindi relihiyon. Kundi ang tinatanggap natin dito ay ang batas ng Diyos. Praise God. Kaya pag sumunod ka, hindi mo sinunod ang relihiyon. Hindi mo sinunod ang iba't ibang mga sekta, denominasyon. Ang sinunod mo ay ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga po napakahalaga nang tayo ay sumunod. Dahil pag sinunod mo yan, mga minamahal, ikaw tayo naman ang pagpapalay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Acts chapter 16, verse 30 to 31. Kindly. From the book of Acts, chapter 16, verse 30 and 31. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Praise God. Ang sinabi, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Ang tanong, bakit nandito ang ating beloved brother Primo Jr., beloved brother Priest, and beloved brother Bernard? Anong sinabi? Pati raw yung sambahayan mo maliligtas. Kuya, nandito kayo dahil tinatawag kayo ng ating mahal na Panginoon. Nasa Biblia pala kung bakit kayo naririto. Dahil gusto ng mahal na Panginoon, kayo rin ay maglingkod sa Kanya. Dahil ang pangako ng mahal na Panginoon, isa man ang tawagin sa inyo, na una ang parents nyo, kayo ay tatawagin ni mahal na Panginoon. Katulad ng nangyari sa aming magkapatid, na dati-rati tinatawan-tawanan lang namin to. Pero ngayon po mga minamahal, iiyak ka sa kagalakan. Dating matigas ang puso, walang lubag, mga minamahal, talagang masasabi natin, grabe ang kasamaan. Ngayon, pagka ikaw ay nagkaroon ng Espiritu ng Diyos, doon mo maiisip, grabe pala ang ginawa kong kahihiyan nung ako'y wala pala sa mahal na Panginoon. Grabe pala, ganito pala ang mga pinaggagawa ko. Kaya, hindi kayo dapat magtaka, may mga nagpapatotoo. Praise God. Sinasabi nila kung paano sila binago ng Diyos. Kaya akala ng mga baguhan, hindi, script lang yan. Tinuruan lang yan eh. Oo, sinabisan lang nila yan. Pero hindi nila alam mga minamahal, totoo. Ang mga pinapatotoo, ito ang mga karanasan. Hanggang sa mga oras na to, mga minamahal. Linggo-linggo, Miyerkules, Biyernes, tuwing may gawain, makikita natin mga minamahal, ang ating minamahal na mga kapatiran, iba-iba ang mga patotoo. Bakit? Kasi po mga minamahal, ito po ang ginagawa ng Diyos
sa ating mga buhay. Nandiyan ang pag-iingat, na aksidente, mga minamahal, na iningatan ng mahal na Panginoon, iba-iba po. Sila ang nagsasabi, alam niyo po, nakaraang Lunes, ako'y babanggain isang truck na malaki, nawalan ako ng preno. Pero magugulat ka. Ang kamay ng mahal na Panginoon nag-ingat, inalis yung truck sa aking likuran. Ganun po ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So meron pala, nasa Biblia pala. At ngayon, yung mga kamag-anak naman natin, ng mga minamahal, na hindi pa tinatawag ng mahal na Panginoon, in His time yan. May tamang panahon. Sa ngayon, maaaring hindi pa tinatawag dahil hindi pa sila nakahanda. Dahil ano yun yung pipilitin mo, mga minamahal, pagkatapos, mga minamahal, 1 linggo, 2 linggo, hindi na maglilingkod sa Diyos. Mabuti pang hintayin yung tamang pagkakataon, mga minamahal, at doon natin malalaman na yung palang panahon na yun, doon sila magsiseryoso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Marcos 8:36. Mark chapter 8, verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Tagala po, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na nakamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Amen. Praise God. Nangangarap ba tayo, mga minamahal, na dito tayo sa Amerika eh. Maraming dito, opportunity. Ako'y galing ako sa Pilipinas. Professional ako ron. Malaki ang aking negosyo ron. At maltaas ang aking pinag-aralan. At alam ko, pagdating ko, yan sa Amerika, yayaman ako. Magkakaroon ako ng magandang bahay, magkakaroon ako ng iba't ibang mga kotse. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa 36 ng 8, sabi rito, mga minamahal, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao? Ano yun? Napakalinaw. Ano raw ang mapapakinabangan mo? Ako, tayong lahat? Na makamtam ang buong sanlibutan, kahit na ikaw na maging presidente. Sa'yo na tong mundo. Ha? Ibigay na sa'yo. Itong buong mundo. Ay, ikaw na talagang pinaka-the best sa lahat. Lahat nandito na. Grabe. Ha? Ibigay sa'yo, ha? Tignan niyo, mga minamahal. Makanta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang inyong buhay. Oh, see? Napakalinaw. Makamtam mo man ang buong mundo. Kung ito naman ay magiging kapalit ng iyong buhay, anong saysay? So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi pala natin may pagmamalaki ang ating katanyagan. Hindi natin may pagmamalaki na tayo may maganda sa takyan, maganda ang ating trabaho, maganda ang ating kalagayan. Hindi mo pala may pagmamalaki yan. Ang tangi lamang may pagmamalaki natin, mga minamahal, ang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yung pala ang pinaka-the best sa lahat. So, sino ang tatanggi? Sino ang tatanggi sa kaligtasan? Sino ang tatanggi sa paglingkod sa Diyos? Sabi nga ng Biblia, makamtam mo man ang lahat ng bagay na ito. Hallelujah. Kung mawala naman ang Panginoon sa iyo, wala rin ang saysay ng buhay mo. Praise God. Hindi katulad ng mga tao dati, mga minamahal, nabubuhay ng 1,000 mahigit. 1,000 years. Sila Enoch, mga minamahal. 1,000 years mahigit. Eh ngayon, ang buhay ng tao, 70 years old. Guro, sabi ng iba, okay na ako. Boundary na. Ganun. Pagka dumating ako ng 80 years old, medyo okay pa. Pero hanggang doon na lang yun. Ang tanong, pagka ikaw ba ay nawala na sa mundong ito, ano ang katiyakan mo na ikaw ay papunta sa buhay na walang hanggan? Kaya nga hanggang maaga, hanggang bata pa, hanggang malakas pa, tayo po ay maglingkod sa Diyos. Sumunod sa utos ng Diyos. Ang importante rito, mga minamahal, yung relasyon mo sa Diyos. Hindi pinag-uusapan dito na kung ano man ang aking kinalalagyan na iglesia. Ano man ang iglesia na puntahan mo, kung hindi naman na ituturo ang tamang paglilingkod sa Diyos, baliwala lang ang iyong buhay. Nagsayang ka lang ng pera, nagsayang ka ng panahon, lahat yan, sinayang mo lang. Dahil ang iyong pinuntahan ay hindi naman buhay ang Diyos.
Walang himala ang mahal na Panginoon. Walang pagbabago. Ang sarili mo ay hindi nagbago. Nagbago lang yung bibig mo. Dahil sa kakasalita, puro kasinungalingan naman. Pero ang totoo, mga minamahal, wala tayong takot sa Diyos. Praise God. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal. Hallelujah. Mateo 10:17-23. From the book of Matthew, chapter 10, verse 17 to 23. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. And a brother shall deliver up the brother to death, and the father the child. And the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death. And ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. But when they persecute you in this city, flee ye into another. For verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. Amen. Praise God. Nakita nyo na, mga minamahal, Tagalog? Sa Tagalog, datapwat, mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga sinadrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatutuo sa kanila sa mga hintil at sa mga hintil. Datapwat pagkat kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon ay pagkaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ang ama sa kanyang anak. At maghimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Praise God. Datapwat pag kayo'y pinag-uusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo at tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi niyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ano ba yung pagtitiis na yan? Mga pag-uusig. Yung pagkakilala mo sa mahal na Panginoon, uusigin din yan. Maraming magsisalabas, mga minamahal, hallelujah, ng mga bulang propeta. Hallelujah, sa panahon po ngayon. Praise God. Ngunit makikita mo, mga minamahal, wala sa kanila ang tunay na pangako ng Diyos. Praise God. Wala sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po tayo po, mga minamahal, meron tayong totoong ebidensya, mga minamahal. At itong ebidensya na to, mga minamahal, ito po yung pangako ng ating mahal na Panginoon sa Marcos 16:16. Praise God. Kindly, pakibasa. Marcos 16:16. 16:15 hanggang 17. Saklat po ng Marcos 16, talata po ay 15 Hanggang 17. hanggang 17. And said unto them, Go ye into the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and they drink
any deadly thing, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsasampalataya, magpalalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, at sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Praise God. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Nakikinig pa po ba tayo ng mainam o interesado ba o inaantok na? Mga minamahal, hindi masamang minsan ay idlip. Pero huwag matulog. Iba yung idlip sa tulog eh. Pag natulog, pati tenga mo, hindi mo na naiintindihan. Medyo pikit lang, pagod, galing sa trabaho, mga minamahal. Okay lang po yun, mga minamahal. Nakita nyo? Ayon sa ating nabasa, he that believe and is baptized shall be saved. So anong kailangan mo ron para ka maligtas? Kailangan pala maniwala ka. Ayun ang sabi, he that believe and is baptized shall be saved. Pag hindi ka naniwala, anong pupuntahan mo? Praise God. But he that believe not shall be damned. Tinan nyo, napakalinaw. Pag hindi ka naniniwala, kapahama ka ng pupuntahan mo. So napakahalaga pala ng bautismo. Hindi pala yan pagsali sa isang relihiyon. Kundi ito ay pagsali sa utos ng Diyos, sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo, upang ikaw ay makatiyak ng buhay na walang hanggan. Upang matanggap mo ang Espiritu ng Diyos. At ano ba ang pangako? Kung ikaw ay mabautismuhan, anong sabi? And the sign shall follow them who that believe. May palatandaan pala. At ang palatandaan na yan ay hindi pwedeng kopyahin ng kahit sinong tao unless na siya po ay may Espiritu ng Diyos. So, paano mo matatanggap ang Espiritu ng Diyos? Sinabi sa mga Gawa 1:8, and the sign shall follow them who that believe, mga minamahal, sinasabi, after the Holy Ghost is come upon you, you have power. So, yung power pala na yan ay makukuha mo lamang pag nasa iyo ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang mga member dito ng Jesus Miracle Crusade, pag ang mga anak may sakit, mga magulang, papatungan lang ng kamay yung kanilang mga anak, demonyo ng hika, demonyo ng lagnat, cast out them, Jesus. Mamayang konti, magaling na yung bata. Because that is the sign. Ikaw may nararamdaman ka. Sabi, masakit ang paa mo, masakit ang ulo mo, ililihans mo sarili mo. Cast out, demonyo ng sakit ng ulo, demonyo ng pagkailo. Cast out, the name of Jesus. Mamayang konti, ba? Wala na hilo ko Iyan ang pangako ng Diyos. Pag wala ka sa mahal na Panginoon, anong gagawin mo? Sumakit ang ulo mo. Ang gagawin mo, ako, tawag ng ambulance, punta sa ospital. Pagdating mo sa ospital, tatabihin sa'yo, buti sana yung makikita nila sa x-ray, kung sasabihin baka gusto lang kumita ng Nako, meron kang cancer sa utak, bubuksan natin yung utak mo, yung ulo mo. Wala na. Yun ang katapusan. Merong mga ganun. Wala namang ganong sakit. Pero pag inasa mo sa Diyos, makita mo mga minamahal ang pangako ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya napakahalaga pala ng bautismo. Akala ko dati parang kasali-sali lang ako Pero sinabi buti na lang nagsabi yung mother namin ng gano'n. Kung ayaw niya magpabautismo, lumayas ka rito bahay. Talaga pinaalis na kami. Paano matigas ang ulo namin Lasinggero, babaero, lahat po yan, mga minamahal. Lahat ata ng ero, meron ako Pero napakabuti ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, ang tingin ko sa sarili ko noon, kung hindi ako naglingkod sa Diyos, dalawa lang ang pupuntahan ko. Kung hindi 6 feet below the ground, nakakulong po ako ngayon.
Pero grabe ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang tatanggi? Kung ang ipinangako ng mahal na Panginoon ay kapayapaan, kagalingan. Praise God. Lahat ng magagandang bagay ipinangako ng Diyos. Sino ang tatanggi para hindi ka magpabautismo? Ikaw na ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mateo 6:33. From the book of Matthew, chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Praise God. Nakita niyo mga minamahal? Unahin niyo ang kaharian ng Diyos. Sa mga oras na to, kahit may ginagawa ka, mayroong tatawag sa telepono. Pag tawag sa telepono, hindi mo intindihin yan. Nandito ako sa gawain ng Diyos eh. Kailangan makapakinig ako. Unahin ko ang salita ng Diyos. Ganun po, mga minamahal. Hindi, mayroon akong bisita sa labas, pupuntahan ko. Hindi, kailangan yung barkada ko, magkikita kami doon. Kasi ngayon lang, kararating lang. Punta ko. Hindi po. Anong sabi? Mga minamahal, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang ating pinakamahal na Panginoon. Bakit mo unahin? Dahil lahat ng pangangailangan ng tao nasa Diyos. At idadagdag daw niya lahat yan sa iyo. Pagpalagay natin mga minamahal, naganyaya sa iyo ng business, kikita ka ng malaki. Puntahan mo yun, lalong wala kang kikitain. Dahil inuna mo yun kaysa sa Diyos eh. Praise God. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? So yun pala ang pangako ng Diyos. Pag inuna mo ang ating mahal na Panginoon, makakatiyak ka sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hindi ka malulugi. Dadagdagan pa, tutubo pa, siksik, liglig, umaapaw pa. Bubuksan ang dungawan sa langit. At walang sapat na kalalagyan, mga minamahal, ang pagpapala. Praise God. Marami tayong ganyan dito, mga patuto, mga kapatiran. Minsan walang pamasahe, naglalakad lang. Mamayang konti, nakita na, ano yung lumilipad na papel doon? Kita na, $100, lumilipad. Walang pera. Yung pala yung lumilipad na yung padala ng Diyos para sa kanya, para meron siyang magamit. Grabe yung mga himala. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, iyan po ang mga pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Philippians chapter 2, verse 12, kindly. Philippians chapter 4, verse 19. 12. 2:12 po. Kung nakahanda mo. 4:12. Ay 2:12. Philippians 4. 2. 12. 2:12. 2:12. Philippians 2:12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Tagalog po, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkus, pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Praise God. Hallelujah. Nakita po niyo mga minamahal? Kahit ang mahal na Panginoon wala dito, mga minamahal, hindi natin siya nakikita, pero yung presence niya nandito. Mga minamahal, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Magugulat ka, lumuluha ka na lang. Dati-rati nga, kahit maraming away, maraming suntukan, talagang hindi ka mapapaluha niyan. Matigas ang puso mo talaga eh. Pero magugulat ka ngayon. Mapakinggan mo lang yung pag-awit para sa Panginoon, tumutulo na ang iyong luha. Bakit, mga minamahal? Dahil nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po mga minamahal, huling talata na lang po. Meron pang 2 bersikulo, kaya lang baka naiinip na po kayo. Praise God. Pakibasa na lang po mga minamahal. Hallelujah. Ito pong Juan 3:1-7. From the book of John chapter 3, verse 1-7. Amen. Praise the Lord. From the book of from the book of John, 3:1-7. chapter 3, verse
verses 1 to 7. There was a man with the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. May isang lalaki sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbubuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga kayo'y ipanganak na muli. Praise God! Napakalinaw. Huwag ka raw nang magtaka. Ito si Nicodemo, ano po ito mga minor? Pinuno ito ng mga Hudyo. Doon pa lang pala, sa panahon ng mahal na Panginoon, marami nang nagtatanong, ano ba yung born again na yan? Religion ba yan? Hindi pala, mga minamahal. Dahil kung hindi ka mababautisman at ipanganak muli, ay hindi ka raw makakakita sa kaharian ng Diyos. Amen? So napakahalaga pala ng bautismo. Dahil ang bautismo na yan ay spiritual yan, mga minamahal. Ito ang magdadala sa iyo sa langit. Praise God. Kaya palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo po umawit, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil